The Lord be with you. Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. After arresting Jesus, the soldier led him away and took him into the house of the high priest. Peter was following at a distance. They lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it, and Peter sat down with them. When a maid saw him seated in the light, she looked intently at him and said, "This man who was with him." But he denied in saying, "Woman, I do not know him." A short while later, someone else saw him and said, "You too are one of them." But Peter answered, "My friend, I am not." About an hour later, still another insisted, "Assuredly this man too was with him, for he also is a Galilean." But Peter said, "My friend, I do not know what you are talking about." Just as he was saying this, the cock crowed, and the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, "Before the cock crows today, you will deny me 3 times." And he went out and began to weep bitterly. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Ang pagtangis ni Pedro. Kailan siya tumangis? Kailan siya nagsimulang lumuha? Nung nagtagpo yung mata sa mata. Hindi siya umiyak nung sinabi niyang, "Di ko yan kilala." Hindi. Umiyak siya nung nagkita yung mata nilang dalawa. Naalala niya ang sinabi ng Diyos sa kanya, that you will deny me 3 times before the cock crows. Have you entertained the thought, if God has not forgiven us, or if God will not forgive us, what do you think will happen to us? What do you think? If God will not forgive us, or God have not forgiven us after going to confession, what do you think will happen to us? Simple answer, we are all doomed. But God forgives only those who repent. Only those who repent. Palagi ko itong sinasabi, ang natatanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos ay ang mga kasalanang hindi natin kayang aminin. The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Pwede kang tumatangis, pero walang paghingi ng tawad. Mahalaga, merong paghingi ng tawad. Pero, hihingi ka lang ng tawad kung kaya mong aminin na ikaw ay nagkasala. Kahit kailan, yung mga hindi kayang tanggapin na sila ay nagkasala, hindi yan hihingi ng tawad. Ang hingi lang ng tawad ay yung kayang aminin na sila ay nagkasala. Kahit tumatangis ka, hindi mo naman maamin, hindi ka naman humihingi ng tawad, walang mangyayari sa iyo. Pag nag-aaway, halimbawa ang mag-asawa, pagkamisan, naiiwan sa pagalingan ng rason. Pag magaling gumawa ng rason,
Pati yung nasaktan, parang siya tuloy ang nagkasala. Di po ba? Ano? Ang mahalaga, merong pag-amin. At kasama ng pag-amin, ang paghingi ng tawad. Pero ang pag-amin, may kasamang pagsisisi. Hindi lang sinasabing, nagsisisi ako. Ha? Ang ibig sabihin ng pagsisisi, repentance, ay pagtalikod sa pagkakamali. Hindi ko na yan uulitin. Hindi ko na yan uulitin. Bakit tayo nahihirapang magpatawad? Kasi yung pinatawad natin, inuulit yung kasalanan. Siyempre, mas mahirap patawarin yung sinabi mo na, itong kasalanan mo, sasabihin, ako? Di ba? Mga tuwiran, ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, nagkamali ba ang Diyos sa atin? Hindi. Nagkasala ba ang Diyos sa atin? Hindi. May pagkukulang ba ang Diyos sa atin? Wala. Alam natin ang dahilan ng pagdating ng Diyos. Walang pinagkaiba yan sa sinabi ko kanina. Nang tanungin ng Diyos ang may sakit, gusto mo bang gumaling? Bakit tinatanong ng Diyos yun? Kasi alam ng Diyos na may sakit ka. Hindi tatanungin ng Diyos ang walang sakit kung gustong gumaling. Ang tinatanong lang ng Diyos ay yung may sakit. Di po ba, na? Ano ang bahagi ng buhay natin, unang-una, na hindi natin kayang aminin. Diba? Sabi nga nung kumakanta, di ko kayang tanggapin. Ano pa? Ha? Ano yung di mo kayang tanggapin? Na hanggang ngayon, hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos. Ikalawa, ano naman yung inihingi mo na ng tawad, pinatawad ka na, ikaw naman ang ayaw magpatawad sa sarili. Di po ba, ano? Sa mag-asawa, ganun din. Ha? Sorry na sorry, halimbawa yung lalaki. Pinatawad na ni Mrs., sorry pa rin ng sorry. Kaya nag-iisip tuloy si Mrs., baka may ginagawa na ng mga kalokohan. Di po ba, ano? We must learn to forgive ourselves. Mga minamahal na mga kapatid, alam naman natin ito. Kahit naman ako, pag nakakakita ako ng umiiyak sa misa, madaling isipin na, ay, may problema ito. Di po ba, ano? Ay, may problema yan. Kaysa sa pag nakakakita ako ng nakangiti lang sa misa, di po ba, ano? Nininervyos ka. Baka yung nagsisimba may sayad, di po ba, ano? Iba na. Iba na. Kaya nga, pag humingi ka ng tawad, huwag kang ngingisi. Pag humingi ka ng tawad, ipakita mo naman sa mukha mo na seryoso ka. Di po ba, no? Mahirap yung nahingi ka ng tawad pero nakangisi ka. Yung mga ngiting nakakainis, di po ba, no? May mga ganun eh. Ha? My dear friends, my brothers and sisters, that's why there's a story about Peter. When he died, his face, ang kanyang mukha, meron daw kanal dito, may kanal. May kanal ang mukha. Bakit? Simula ng ebanghelyong ito, hanggang siya'y namatay, hindi siya tumigil sa pagtangis. So, dahil ang luha ay palaging tumutulo, nagkaroon ng kanal ang mukha. Ang ganda nun, no? Nagkaroon ng kanal ang mukha. Yung iba, nagkasala, nagkaroon ng kapal ang mukha. Di ba? Magkaiba ho yun. Ano po? Sa kanal at kapal. Di po ba? Ano? As we continue our celebration, let us ask the Lord for the grace that we have the spirit of remorse
were the things we have done that hurt God and other people. Hindi lang mayroong pagsisisi, hindi lang mayroong pagtalikod sa pagkakamali. Meron din sanang pagtangis. Dahil naintindihan natin ang idinulot nating sakit sa ibang tao. Merong pagtangis. Ano po? Si Pedro ay hindi tumangis dahil guilty. Tumangis siya dahil naramdaman niya na nasaktan niya si Jesus. Please remember that. Peter shed tears not because he was guilty, but deep inside him, he felt how he hurt Jesus. Amen. By the way, this is a hick. It happens here. Ano po? Not somewhere here, but here. After the diggings, after all the things that have been found here, so this is the very place, the house of Caiaphas. Ano po? My dear friends, my brothers and sisters, Peter wept bitterly, not because he was guilty, but he felt what Jesus had felt. Minsan yun ang kulang sa atin. Hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng iba. Palagi ko yung sinasabi, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. We call it empathy. Empathy. Po. Nung magtagpo ang kanilang mga mata, doon niya nakita kung gaano kasakit ang kanyang pagtalikod kay Jesus. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Ebe, ad tus ispiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valie. Eia ergo, advocata nostra, ilius tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O pia, O dulcis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. Father.